Ayan, good morning, good morning. Magandang umaga sa ating lahat. Ito naman ang panibagong vlog natin. Gagawa tayo ng bonsai. Maraming bonsai materials dito sa akin. Lalong-lalo na itong bougainvillea. Magtuturo ako kung paano magpubulaklak. Kasi meron ako ditong napakaganda. Halos konti lang yung dahon niya. Ayan po, ito ang gagawin nating sample. Ito ay na-froning ko na po, pero para gumanda po at mamulaklak siya kasi palabas na po yung shoot niya. Ayan. Pag palabas na po kasi na-prune ko na po ito. Bulaklak na po ang susunod niya. Pero kailangan nating tanggalin lahat yung kanyang mga dahon para dumami pa yung kanyang sanga. Ayan po. Okay, samahan nyo ako at tayo ay magbubonsai. Marami akong bonsai dito pero kailangan ibaba muna natin para mailagay natin yung mga dapat nating i-bonsai. Ito, tapos na to. Napakaganda na ito. Ilang araw pa lang po yan pero malapit ng pagkadahon. Hirap pag nagbubonsai. Buti na lang malaki-laki pa ang katawan. Yung iba niyan mahihirapan talaga. Sobrang bigat na kasi. Ayan po, nakita nyo naman na sobrang ganda nitong aking bougainvillea. Ito pa ay variegated, yung bulaklak niya, pink at saka white. Ito po ay tiningi ko lang sa isang kaibigan. Tapos nagkaroon na ako ng ito yung mother tree ko eh. Tingnan mo. Dati may malakihan dito na bulok. Ito pabulok na rin, pero pag kailangan gamutin yan para mawala po itong bulok na ito kasi yan ang sisira sa kanyang puno. Ayan, ayusin natin. Ito yung kapatid nitong isa kong bonsai. Ito yung kapatid niya, galing ito sa cuttings. Ganyan din bulaklak niya, halos parehas. Noong nakaraan punong-puno siya ng bulaklak. Ayan po mga kaibigan, meron po tayong dalawang klase ng bougainvillea. Yung isa mabulaklak at isa po ay polytrim pa lang. Ngayon ang gagawin natin ay i-full natin siya, full trim para lumabas ang kanyang bulaklak. Ganyan lang po ang ginagawa ko para maging ganito yung bonsai bougainvillea ninyo. Hindi po natin kailangan mag-wild. Tingnan po, naka-prune po yan. Ayan po. Kaya yan po ang kinalabasan. Sige, ayusin muna natin ito para gumanda rin yung isa. Ay, good morning, good morning. Ganito lang po ang ginagawa niya. Kailangan po tanggalin lang yung mga tatuyuan na nitong bulaklak. Pakita ko sa inyo ng malapitan. Isa po sa sample na tinatanggal po itong ganito. Ito pong old na binulaklakan niya. Ayan po ang tinatanggal niya. Pakita ko. Ito po, ito. Kailangan po tanggalin ito. Tapos lahat ng dahon. Yan po ang gagawin natin. Kailangan nating kalbuhin ito. Ito, tinatanggal po ito. Para
makabuelo na po itong mga bagong labas niyang talbos, kasi ang kasama nito ay bulaklak na po. Mga 1 o 2 linggo mamumulaklak na po yan. Kailangan natin i-trim. Okay, sige, gawin nyo ko. Samahan nyo po ako mga kaibigan. Ito'y madali lang gawin. Kailangan nyo lang magtiyaga. Kasi sa nagbobonsai talagang kapag napabayaan nyo, wala din, hindi gumaganda yung bonsai. Kaya ang ginagawa ng bonsai halos araw-araw, binibisita yung kanyang garden. Ayan, ganyan lang po yan. Kailangan nyo po itong tanggalin kasi yan po ang nakakapagpahina sa sa isang bougainvillea. Kailangan matanggal yung kanyang mga dahon kasi nasa lang siya, nasa paso, hindi po siya nasa wild. Pag nasa wild po walang problema, kaya lang pagdating sa wild matagal bago mamulaklak. Ito sa isang taon halos kunting araw mo lang ito makikita mo lang bulaklak, lalo na po kapag hindi umuulan. Nakaw, ang ganda po ng bougainvillea. Kaya kahit pa paano meron po akong bougainvillea bonsai kasi po nagagandahan ako sa mga bulaklak niya. Kaya kahit konti lang po itong bougainvillea ko, ilang lang po ito, ilang variety, pero marami na kakagusto sa mga bonsai ko rito. Kaya lang din pa naman ako nagbibenta, nag-i-enjoy pa po ako sa aking ginagawa. Ayan, pag humihingi binibigyan ko mga cuttings kasi meron din po tayo mga cuttings. Hindi po tayo maramot pagdating sa ganyan. Mas nahihiya po ako na bumenta ng bonsai or ng mga cuttings kasi madali mo lang patubuin tapos ibibenta pa. Noong una nagbalak ako na magbenta niyan, pero wala, ang puso ko pag nagsabi wala, bigay agad. Hindi yung ibibenta ko pa o pagkakakitaan. Ito ay lang naman, libangan, pero napakagandang stressful ito. Pag meron kang ganito tapos every weekend bibisitahin mo, magtitrim ka, yan po ang tanggal stress po yan sa mga may trabaho, lalo na kung full time ka po sa trabaho tapos may isang araw ka na ganito. Ayun ako, halos maubos yung oras mo ka ng bonsai. Pasensya na po kayo, medyo lumabas na po si haring araw kaya nagpapawisan na po tayo. Ito, hayaan muna natin na huwag muna putulin yung talbos kasi dyan po mag-umpisa yung lumabas yung kanyang bulaklak. Kapag pinutol ko po yan, hindi po ulit po yan. Ang tanggalin natin yung mga old na pinamulaklakan kasi pag di mo tinanggal yan, wala din, pangit yung pangit na yung sanga niya kasi hindi na po yan nagpo-produce ng bulaklak yan. Pinanggalingan niya ng bulaklak dati. Sa mga simple lang po ang pagbubonsai, basta masinop ka, madali ka matuto. Ako noong una parang akala ko mahirapan ako, pero nung nanood po ako sa social media, mga nagbablog ganyan, mga YouTuber, dahil lang po matuto sa mga nagbubonsai. Ako, kung hindi ko kumita, okay lang po kasi ito ay lang naman. Mawala man tayo dito sa lupa, ay di meron tayong mga souvenir na makikita ng mga henerasyon. Kasi napakahirap ng isang YouTuber. Wala ka magandang content, wala po. Kaya yung mga nakakapanood dyan sa akin, please subscribe naman ang aking YouTube channel. Isa pong umaasa na makapagbigay ng
kunting kaalaman sa pagbobonsai. Ako hindi pa naman totally magaling. Kasi lahat naman nag-uumpisa sa ganyan. Kapag masinop ka nga, sabi nga yan, nung nag-umpisa ako, parang sabi ko sa sarili, paano kaya ako magkakaroon ng sarili kong bonsai? Sa tingin ko ang hirap matagal kasi nakakapanood ako daang taon o kaya minsan 5 years, 10 years bago ka po makabuo ng bonsai. Ito mini bonsai na po yung ganyan Ayan po, naipakita ko na sa inyo. Ito na po yung pinakang finish nya. Kahit hindi natin i-wire muna kasi maliliit pa yung ano nya. Okay na yung ganyan, nakalatag lang na ganyan. Ang importante pabubulaklakin natin. Ayan po, pruning na po siya kasi itong ganito, so dito bulaklak na po pag natanggalan niya ng dahon. Ganyan lang po ginagawa. Kapag wild na po, putulan niya. Magtira lang po kayo ng isang dangkal ganyan or maiksi lang, depende po sa kung naghahanap pa po kayo ng mga pinagaganda nyo pa yung mga sanga niya, haba-habaan nyo po mga isang dangkal ganyan. Tapos kapag napangitan ko kayo, puputol naman kayo ng konti niya kapag lumaki na itong trunks niya para gumanda yung korte ng kanyang mga sanga. Ganyan po. Ganyan lang pong ginagawa. Akala mo mahaba tingnan pero pag tagal-tagal puputulan na naman. Kaya sa pagbubonsai walang katapusan pero napapaganda mo yung puno. Dito sa akin marami na po akong mga na halos maganda ng tingnan ng mga bonsai. Siguro nasa 10 years na rin po tayo nagbubonsai kaya may mga finished product na po tayo. Pero hindi ako sumasali sa mga mga competition. Wala akong club na nasasalihan kaya pang sarili lang po ito. Dito sa amin halos ako lang po ang nagbubonsai dito sa lugar na wala po kong alam. Meron naman naggagaya pero pa isa-isa. Hindi kagaya sa akin halos baka po may 200 na puno po ako ng bonsai. Pero hindi naman iba-iba yung yung puno kay sa Paicos or sa Balite siguro mahigit 10 meron ako ganyan. Sa Bougainvillea marami din. Pero kunting variety lang. Hindi bawat isa meron akong variety, hindi po. Kagaya sa ganito, meron po akong ilang punong ganito, ilang puno na pero binubonsai ko na po sila. Mahirap din po kapag nagkamali ka sa paglagay ng abono, lalo malagyan mo ito ng urea. Pwede rin siguro maglagay ng urea pero 1/4 lang sa sa kutsarita. Pinakakunti lang po talaga kasi madali makasunog po yan ng ugat. Dito mo ilalagay sa pinakang gilid, hindi po dito sa may pinakang puno niya kasi po kaya siyang patayin ng urea. Hindi kagaya ng complete, kahit isang kutsara pwede ka pong maglagay. Pero sa mga tabi lang po nito kasi ang ugat niya nandito na po yung mga maliliit niyang ugat. Pero pagdating sa complete, walang problema. Hindi po nakakasira ng bonsai ng tanim. Wag lang po yung over na kagaya nung may ginawa ko. Kahit complete na po pero expired na yung halos tubig na siya. Tapos idinilig ko sa mga marami akong bonsai na nasunog pero ang iba na survive, ang iba hindi po. Kaya sa pagdating sa complete na liquid na po yung basa na. Kailangan konti-konti lang ang ilagay nyo kasi walang problema kapag expired na yung mo. Pwede pa po yun. Kasi ginagamit ko dito, tumataba naman yung tanim Kasi binigay lang sa akin ng tatay ko yung complete noon. Halos binigay niya sa akin isang sako. Hindi na bilog kundi halos powder na. Pero pinagtiyagaan ko, okay lang naman. Tapos nung malusaw sa balde, yan idinilig ko yan, nagkasakit yung aking na over yata, na pure. So, ibig sabihin nun, kunti yung tubig ko, mas marami pa yung pataba. Ayan po. Pagdating nga po pala sa pagdidilig nito, antayin nyo pong madry yung ibabaw ng bago mo diligan uli. Kasi kapag araw-araw ka nagdidilig tapos maulan naman, hindi natutuyo itong pinakang niya, itong pinakang lupa niya. Nakakapagbigay din siya ng kahinaan sa ating mga
bonsai. Kaya minsan naman walang bulaklak, puro lang dahon. O, ayan po, kung gusto nyo magkakaroon ng ganitong bonsai, panoorin nyo lang po yung ginawa ko. Ipopruning nyo lang po yan. Tingnan nyo po, halos wala po siyang dahon. Ito po, pag natapos na po yung pamumulaklak niya, pag ganito na po, pag naubos na po yan, putulin nyo po dito sa malapit dito sa isa. Ito yung pinutulan ko. Putol ka na naman po. Mga dalawang nudes. 1, 2, putol ka po dito. Okay, dito. Mga 2 inches po ang niya. 2 or 2.5, 3. Depende po sa gusto mong palakihin yung trunks niya. Iwan nyo po muna. Pero pag napapangitan po kayo na sobra ng dami yung trunks, pangit naman po. Kasi hindi na kaya ng pinakang puno nyo kapag puno na ng trunks yan. Kaya ang gawin nyo po, babawas po kayo. Kaya ako dito, marami akong binawasan na trunks. Yung hindi naman kaaya-ayang tingnan, yung mga payat, tanggalin nyo po yan. Kasi hindi naman po yan nakakapagbigay sa kanya ng kagandahan. Kagaya nito, isa po to sa mga sample na kailangan natin putulin. Yung ganyan. Dapat po wala na yan. Kapag mga wala na pong dahon, putulin nyo po kasi payat na po siya. Putulin nyo po dito sa malapit. Pwedeng dito ka magputol o kaya dito kasi halos payat po. Kapag payat po ang mga sanga niya, ibig sabihin yan wala nang pangututunguhan. Tingnan mo to, isa po to sa mga sample. Ito, ayan, wala po siyang bulaklak. Ito po kailangan putulin. Ayan po, kailangan po pala sa nagbobonsai, bumili ka na yon ng ganito. Hindi po kailangan ng gunting lang kasi pag gunting, dali pong magpurol. Kailangan po may malaki-laki ka. Pag naputol ka nito, wag niyo pong isagad. Tira po kayo ng konti. Ayan po, pag nagpuputol po kayo, hindi po sagad na sagad. Tirahan niyo ng konti. Kasi minsan po, pag nabulok po ito, nakakasama po itong niya. Kaya ang ginagawa ko, ganyan po. Kasi ang iba, wala akong gamot sa wala pa po akong gamot sa kanyang sugat. Kaya ang ginagawa ko, hindi po sagad. Ayan. Kapag na po, wala nang bulaklak, tanggal na po yan. Kagaya nito. Dito na lang tayo. Tingnan mo, ito kailangan tanggalin ito pero wala pa po tayong tools na pagputol nito kasi meron akong in-order. Nag-order po ko sa online kasi dapat mabusisi lang pagpuputol niya, hindi basta-basta putol. Kaya ito halos hindi po nawawalan ng bulaklak kasi ang ginagawa ko, mayat maya prune po ako, more on pruning po lang ang pagbobonsai. Gaya nito, konti na yung bulaklak dito, kailangan yung putulan po dito na. Ayan. Kasi ang bougainvillea kapag kulang po sa pagkain, payat din. Huwag po kayong maghihinayang sa bougainvillea nyo na na putulan. Kasi akala nyo sa una maganda, pero habang tumatagal po yan, nakakapagbigay po siya ng kahinaan sa kanyang katawan kasi puro na sanga, tapos mga payat na. Kagaya po nito, isa po to sa sample na payat po. Tingnan mo yung bulaklak niya yan, dito na lang po sa niya. Ayan, putulin niya po natin yan. Yan. Ito habang nagpuputol po tayo, yung mga pinutulan natin, magpapanibago po siyang talbos. Tapos lalabas na naman po ang panibago niyang bulaklak. Ganyan po lang ang bonsai. Kaya huwag kayong matakot na mag-pruning ng iyong bonsai or bougainvillea. Mas maganda pong tingnan kapag halos malinis po yung bougainvillea. Tanggal po ang mga ganito.
Kasi wala na po yan. Isa po yan sa nakakapagpahina sa kanya. Kaya pag naubusan po ng kagaya nito, wala naman dahon, putulin natin dito para makabilo naman po yung iba. Bigyan natin ng daan yung mga bagong lalabas. Kapag ganyan po, ay napakaganda po ng nyo, bougainvillea. Yan po ay napag-aaralan lang, hindi po yan ibig sabihin talent, hindi po. Lahat po tayo matututo nito. Yan, tingnan mo po. Pag ganyan ang yung ilagay mo lang sa isang tabi, sa tabi ng bahay mo. Kahit gaano po kaluma or bahay kubo lang po yung bahay mo, basta meron kang ganito, isa po yan sa nakakapagpaganda ng ating bahay or ng ating pagkatao. Ayan po. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po ang aking vlog. Please support my YouTube channel, Kabi Bonsai Pot and Vlog. Dito na naman po tayo sa ating bagong episode. Dito na naman po tayo sa pagbobonsai. Isit aside na naman po natin yung ating fish pond kasi nandyan lang po yan. Kailangan ko naman ayusin itong aking mga bonsai kasi wild po. Hinayaan ko po siyang mag wild kasi sobrang init noon. Kailangan ko pong maintain po yung mga dahon niya kasi sa rooftop sobrang init. Para maibsan naman po yung init sa loob ng bahay, hinayaan ko po siya maging wild. Noon sana nagtatry na akong mag-pruning lahat nito, kaya lang grabe talaga yung init. Hinanto ko, sabi ko hayaan ko mag-ulan muna bago ko mag-pruning ng bonsai. Kaya andito na tayo, unti-unti nating pagandahin yung ating rooftop. Okay, thank you and God bless. Maraming salamat sa mga bago kong supporters or mga subscribers. God bless po sa ating lahat, lalo na sa inyo at sa inyong buong pamilya. Thank you po.